Mga kababayan, mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po yung lingkod, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat, mga kababayan. Sana po yung nasa maayos po tayong kalagayan. Ito po, komentuhan na po natin mga tambay. Ito pong kino-question po ni Senator Marcoleta sa Blue Ribbon Committee Chairman, Senador Lacson. Bakit hindi po pwedeng papuntahin o imbitahan ang mga tinatawag na mga basura o tinatawag na big fish sa Senado para imbestigahan po o matanong man lang? Hindi po ba? Bakit kaya? Dahil sa sinasabing respeto, tradisyon. May mga tradisyon po kasi ito yung tinatawag na inter-parliamentary courtesy. Bakit? Pera na ng taong bayan ang pinag-uusapan. Pera. Kapakanan ng taong bayan ang pinag-uusapan. Meron pa kayong mga tradisyon. Mga hindot kayo. Umano. Pakinggan po natin si Senator Marcoleta at si Senator Lacson, mga tambay. Meron yata pinagtatakpan. Hindi kaya? Mr. Chair, lastly, may I confirm if the chairman made an announcement that Mr. Saldico will not be invited? Yes, as you know, you have been a congressman for many years. There's what we call interparliamentary courtesy. We do not invite or summon members of Congress in the same manner that they don't invite senators to their hearings. It is up to the congressmen or senators concerned to appear before their inquiries in aid of legislation. That is a tradition. Yes, Mr. Chair. And that tradition is not accorded to individual members of Congress of either house. It is accorded to the institution. Yes, Mr. Chair. Is that, yeah. You will, Yeah, but if he is expelled, then we'll invite him. He's no longer a member of Congress. Representative Chanco was not expelled, Mr. Chair, but Yes, but when he was invited, he is voluntarily appearing before the committee. yes, but there was an invitation. No, we did not extend any invitation to. I was the one who invited him. Well, I was the chairman. You can speak for yourself. Yes, that's why. He can be invited. There is no violation of interparliamentary. Anyway, that's water under the bridge. He will appear, I think, anytime now because he was informed by Senator Ejercito. So can we just proceed? We have a long Sabi ko day. po yung tungkol kay Mr. Saldico. All Kung right. sakaling halimbawa nandito siya, we can invite him. Okay. Okay, thank you. No issue there. Ayan, mga tambay. Talaga isinisingit pa ni Senator Lacson, mga kabayan. Di ba ba? Tama naman po si Senator Marcoleta. Di ba ba? Kung si Congressman o Representative Toby Tiangco, pumunta po ng Senado, mga kabayan, bakit po natin na gagawin pa yung sinasabing, gagawin nila yung tradisyon na sinasabi nilang tradisyon daw po ng Kongreso at Kamara, mga kabayan, o ng House of Representative, at ng Senado, yung tradisyon nila. Katarantaduhan na po yan i-implement mo ba yung tradisyon? Tradisyon lang yan. Ang kailangan po rito, investigasyon. Di po ba? Pinasasabog nyo na nga dyan sa Senado. May mga basura na nga dyan. Kumakanta na nga yung basurero. Yung kumukuha ng basura at dinadala sa mga basurang politiko sa ating bansa. Pinangalanan na nga Ang speaker at ang Saldico ay dinadala na po ng pera. Pera daw ang tawag ay basura. Yung basura, dinadala na nga sa mga basurang politiko sa ating bansa. Ngayon, kumbidahin mo man lang. Hindi po ba dahil napakalaking pera po ang involved dito? Bilyon-bilyon. Hindi po ba? Hindi po ba mas magugustuhan ng taong bayan na yan dahil kayo ang nag-iimbestiga kanyo para maagawa kayo ng batas? Hindi po ba? Dahil pinasasabog nyo na rin dyan ang isang damukal na nai-involve na mga politiko dyan sa mga kickback o komisyon na tinatawag. Dyan pa lang sa flood control. Wala pa ibang proyekto, mga kababayan. At di po ba hinahanap nga natin yung malaking isda dahil napakaraming pera po ang involved. Mahigit 3 taon, 19 Congress. Baon tayo sa utang.
Saan napunta ang mga inutang natin na pinondo nila? Ginawang proyekto, kaya nga nangungutang tayo ng trilyon-trilyon dahil kailangan natin ng mga programa at proyekto para po ang ating ekonomiya, ang ating bansa ay lumago, lumakas. Hindi po nga, di po ba? Ngayon, eto na yung malalaking tao pinapangalanan na. Ikinakanta na. Di po ba? Itong mga basura na ito, umano. Ngayon, igigit pa rin po ni Senator Lacson, pinipilit pa rin niya po yung kanila pong tradisyon. Dahil tradisyon daw po nila. Yung tinatawag po nila, ano po ba yung tradisyon na sinatawag nila? Yung inter-parliamentary courtesy. Pambihirang tradisyon yan. Hindi ba pwede isang tabi nyo muna yung tradisyon na yan? Pera na ng taong bayan na nakasalalay rito. Pera ng taong bayan at kayo ay nagtatrabaho sa bayan. At kayo ay nagtatrabaho sa taong bayan. Pag po ang pinag-uusapan na korupsyon, pera ng taong bayan, ibabasura nyo na yan. Dahil taong bayan ang kailangan po sundin ninyo. Gusto naming malaman at malagay po ang katotohanan. Yung kung talaga naghahanap kayo ng katotohanan na korupsyon ay mabunyag ang mga taong ito. Ang mga sangkot, dapat po wala kayong pinoprotektahan dyan. Hindi po ba, mga kabayan? Bakit? May pinoprotektahan po ba kayo dyan? Kaya nga sinasabi ni Senator Marcoleta, kung si Toby Tiangco, pwede mong kumbidahin. Kinumbida niya Pumunta. Kumbidahin mo muna. Hindi po ba? Hindi mo pa nga kinukumbida. Hindi mo pa nga pinapupunta. Kino-question mo na. Pinagtatanggol mo na. Isinisingit mo na yung courtesy. Yung tradisyon. Ibang klase yata ito. Nagtatanong na po si Kamanong. Pinoprotektahan mo na? Bakit? Si Saldico pa lang yan. Paano pa yung speaker? Hindi nyo rin kukumbidahin man lang. Hindi po ba? Ibang klase po. Bilyon-bilyon na, trilyon na pinag-uusapang korupsyon sa ating bansa. Meron pa rin kayong tradisyon. Ibang klase kayo. Kaya po pala piling-pili lang ang iimbestigahan ninyo dahil sa tradisyon nyo. Ganun po pala, mga tambay. Anong klaseng Blue Ribbon Committee? May tradisyon. Di ba pagka Blue Ribbon Committee at sinasabi nag-iimbestiga ka na sa lahat ng anomalya sa gobyerno, dapat exempted ka na sa sinasabi mo tradisyon. Dahil gusto mo itong malaman at imbestigahan. Di po ba? Nagtatanong lang po si Kamanong. Dahil yung point ko po ron, bilang tayo po'y taxpayer. Pagka tax na po natin ang pinag-uusapan, ninanakaw na nila ang ating buwis. Hindi po ba? Dapat wala na exemption dyan. Hindi na exempted na mga tao na yan. Dapat po imbestigahan lahat yan. Hindi po ba? Guys, nangungumbida ka na dyan Pinapupunta mo na lahat. Di ba? Dahil nga gusto mong malaman kung bakit ano nangyari sa pera ng taong bayan. Bakit nagkandaleche-leche at napunta sa basurahan ng pera ng bayan. Hindi po ba? Napunta sa basurahan ang pera natin At yung pera natin na dinala sa basurahan, kinuha ng mga basurang politiko. Tingnan po natin mga kabayan dahil wala naman daw po problema. Naririnig pa natin Senate President. Sige. Pagbigyan mo na. Parang ganun Okay na. Sige, pagbigyan mo. O tingnan po natin. Dahil hindi naman po titigil dyan si Senator Marcoleta na yan po mga tao na yan, yung mga lalaking isda na yan, ay hindi po masalang at matanong man lang sa Blue Ribbon Committee. Kailangan po masalang yan. Dahil pera ng taong bayan po ang involved dito. Mga kabayan, at kailangan po isuka nila yan. Hanggat maaari, lahat ng basura na tinatawag nila pera ng taong bayan, basura pala tawag nila sa pera natin. Ibang klase itong mga basurang politiko na ito. Ang tawag sa pera natin, ang sa buwis natin, basura. Mga basura na ito. Mga hindot na basura na ito. Hindi po ba mga kabayan? Abangan po natin mga kabayan. Sana mga kabayan, sana po ay kuligligin po yan ni Senator Marcoleta na talagang mapunta po yan at makumbida sa Blue Ribbon Committee. Mga kababayan, yan po ang pagkakaiba.
mga kabayan, pagka po abogado ang chairman ng Blue Ribbon Committee, mga kabayan, diyan mo makikita, mga kabayan, pagka batas na pinag-uusapan at kailangan na po ang taong bayan na po ang naghahanap po ng sinasabi pong katotohanan, iiral na po dyan yung sinasabing batas ng Pilipinas o yung tinatawag na taong bayan. Kailangan na ng taong bayan na itong mga tao na ito ay mabunyag ang kanila pong kawalanghiyaan. Hindi po ba? Pagka ganito po kasi mga kabayan, ang ilalagay mo na Blue Ribbon na chairman, medyo hindi po ako pumapabor sa ganyan mga kabayan. Kailangan po kasi isang magaling na maalam at magaling sa batas ang kailangan po dyan sa mga ganyan pong committee. Hindi po ba? At lalong-lalo po sa pagiging Senate President. Kailangan po dyan talagang batikan ka. Batikan ka sa batas. Hindi po ba? Dahil batas po pinag-uusapan dyan. Kaya ka nga nasa legislative Dahil batas ang gagawin mo riyan. Hindi ka po gagawa ng pinikula diyan at hindi po entertainment ang lugar na 'yan at hindi rin po mga kabayan at hindi rin po PNP chief o hindi rin po kapulisan 'yan ang Senado po. Hindi po ba? Yan po ay para po sa mga pagbalangkas at paggawa po natin ng batas, mga kababayan. Hindi naman po natin kino-question yung pag-iimbestiga ni Senator Lacson. Dahil alam naman po natin na yan po ay dating pulis, dating PNP Chief General. At yan po ay mahusay mag-imbestiga. Ang kino-question lang po natin, yung batas, pagbatas na pinag-usapan. Hindi po ba? Dahil nasa batas po sila, legislative, mga kababayan. Abangan na lang po natin, mga kababayan, ang susunod po na pangyayari po dyan. Pero po si Kamano, ang inyong lingkod, gustong-gusto ko po at sumasang-ayon po ako kay Senator Marcoleta na kailangan pong kumbidahin at matanong at makausap man lang ang mga malalaking isda na mga basura sa ating lipunan, mga kababayan. Maraming salamat po sa nakagusto po ng ating tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa ating pong mga subscribers. Maraming salamat po at sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Thank you rin po. Shoutout po sa inyong lahat. At syempre po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, thank you po. At yung dasal po natin mga kabayan, patuloy po tayong magdasal at ipagdasal po natin ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, na sila po yung maingatan sa kapahamakan, ang ating Vice President at ang ating dating Pangulong Duterte. At madugtungan pa rin po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. At ganoon din po mga kabayan, tayo po yung magdasal at manalangin at tayo po yung maingatan at ang ating buong sambayanan, mga kababayan. Muli po mga tambay, maraming salamat po. Paalam po muna. Ingat-ingat po tayo. Bye-bye.